Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, pakinggan po natin ang isang balita po sa Senado po. Dito po sa isang hearing po ni Senator Bongo at ng DSWD Secretary na si Gatchalian. Ito po, nagkaroon po ng konting iringan at patutsyada at direct to the point. Sinabihan po ni Senator Bongo na hindi mo pera yan, pera ng taong bayan yan. Kasi nagkakaroon po ng delayment sa mga assistant po ng DSWD, lalo po sa mga kababayan nating mahirap, lalo na sa mga kasama na nasasalanta. Siyempre, meron pong delayment na napakatagal po na ayaw halos i-release ang pera ng bayan. Ito po, pakinggan po natin mga tambay at komentuhan po natin. Tanong ko lang, bakit bawal ako pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwedeng pumunta? Okay, sagot, you're under oath. Hindi niya masagot, Madam Chair. Pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po pera yan. Ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede niyo palang doblehin. Pag nagiging selective kayo, Secretary, Madam Chair. One more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? Are you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. Oh. You communicated that so many times. Okay, so don't be selective. Alam ng publiko yan. Senator, kailangan bang lumapit sa iyo personal? Napakatagal na nilang nag-antay. Ilang buwan silang nag-antay doon. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, bakit nyo pahirapan? 3,000, 4 na buwan, 5 buwan, mamakawa. Hindi nyo naman pera yun, sir. Pera ng taong bayan yan. Ma-ex mo yan. Madam Chair, Rex, huwag nyong gamitin tong opisina nyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. AX nga yan, di ba? Assistance in crisis at situation. May pera nyo ba yan? Kayo, ma'am. Yusek, pera nyo ba yan? Secretary, Yusek, pera nyo yan? Madam Chair, we don't treat it as our money. We know it's people's money that we're Kaya patagal. Mr. Chair, Madam Chair, if you can recall in the August release, Because of politics. Yan po mga katambay. Nakaka-ano lang po. Napakarami na pong nagiging issue po ngayon sa ating pamahalaan. Lalo po sa pondo na nahawakan po ng mga namamahala po sa ating mga department. Katulad na po nitong isa na sinasabi ni Senator Bongo, mga katambay, si Secretary Gatchalian ng DSWD, yung mga cash assistant, lalo sa mga nasasakuna. At talagang kailangan bigyan ng tulong ng DSWD, nagkakaroon po ng napakatagal na delayment, mga katambay. At mismo ng senador, nanggagalaitin, mga katambay, si Senator Bongo. Kasi siya mismo, ayon sa kanyang tinuran, pinagbabawalan po siyang pumunta doon sa mga area na gusto niyang puntahan. Lalo kung siya siguro maghahatid ng tulong doon sa area na yun na hawak ng DSWD. Pero sinasabi niya, pero pagdating kay Senadora Amy Marcos, pwedeng pumunta. Pero siya, hindi. Kaya nagagamit daw po, di umano sa politika po, mga sariling ambisyon ang pera ng bayan, lalo ang department ng DSWD, mga katambay. Dahil meron po din kasi mga survey, di po ba? Mga naglalabas po ng senatorial survey noong mga nakaraan. Nasasama po sa top 12 po ang secretary po ng DSWD. At ang isa pang matinding sinabi rin ni Senator Bongo, talagang kailangan pa bang lumapit yung tao at magmakaawa. At kung ikaw ay pupunta ron sa lugar na yon, napakadali mo i-release ang pera, di umano. Pero pagka wala ka sa lugar na yon, naghihintay ng ilang buwan. Yung 3,000 lang halos ang assistant ng manggagaling sa DSWD. Lalo yung mga nangailangan nating kababayang mahirap. Yung nasalanta ka na, di ba? Nagkaroon ka na ng trahedya sa iyong lugar. Naasahan mo sana konting tulong na manggagaling sa gobyerno sa pamamagitan ng DSWD. Nagkakaroon pa ng ganyang matinding delayment, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Dahil mismo sinabi ni Senator Bongo, mga katambay, dahil mismo si Senadora Amy Marcos, talagang, naranasan nila kung paano magpatakbo ng isang department katulad ng DSWD
nung panahon po ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Talagang walang pinipili po pagdating sa pagbigay ng mga tulong ng gobyerno. Dahil mismong yung mga karugtong pa na sinabi diyan sa mahaba po kasi yan eh. Yung karugtong po na sinabi pa ni Senator Bongo, talagang magmula nung pandemic, walang sinisino po ang administrasyon po ni dating Pangulong Duterte. Halos lahat po ng mga Pilipino nabigyan po na assistant, lalo po yung ayuda. Walang itinangi. Ganon din po sa bakuna na talagang walang itinangi. Mamahirap, mayaman, pantay-pantay po na nabigyan halos lahat na nangangailangang Pilipino. Di po ba? Nang libre. Pero po ngayon, mga katambay, talagang nanggugubigil ang senador dahil meron siya mga hawak na record na talagang dumadaing. Lalo po yun po kasi sa mga parting Mindanao. Dahil nakita naman natin yung trahedya sa Mindanao, di ba? Lalo yung Davao del Norte. Kailangan po ng assistant po yan ng DSWD. Nagkakaproblema po sa mga ganyan na ilang buwan na, mga katambay. At meron pang mga sakuna na hindi na rin natutugunan, nadidelay ang pagtulong ng gobyerno na meron namang pondo na nakalaan po sa pang-isang taon na pondo ng DSWD na napakalaki po ang numero ng budget ng DSWD, lalo nga sa mga pagtulong sa mga sakuna at kung ano-ano pang trahedya, at nandiyan pa rin ang pagsuporta na matagal nang ginagawa ng gobyerno, di ba? Yung 4Ps na para doon sa talagang sobrang hirap nating mga kababayan na binibigyan din ng assistance. Kaya sa nakikita ni Senator Bongo, talagang medyo mabagal po ngayon. Malaki ang pagbabago ng pagpapatakbo po ngayon ng ating gobyerno kung si Senator Bongo po ang tatanungin. Dahil nakikita niya po, dahil siya isang senador, at nakikita niya at may nakakarating po sa kanyang, facts, may nakakarating po sa kanyang balita, lalo na yung mga humihingi ng tulong ng mga kababayan natin. Kaya nakakalungkot lang po mga katambay na pera ng bayan, pero mga naglilingkod sa atin, parang sinasabi ni Senator Bongo, pera nyo ba yan? Hindi nyo pera yan. Pera ng bayan yan, pero iniipit nyo. Parang sinasabi ni umano ni Senator Bongo na nagagamit sa politika. You know? Wag naman sanang magkaroon ka ng favoritism. Pagka hindi mo ka baluarte, less ang tulong na ibibigay mo at iniipit mo pa. Wag naman po sanang gano'n na Mr. Secretary. Wag naman po sana na pare-parehas po sana natin tingnan ang mga Pilipino natin kahit saan lugar. Kahit hindi natin baluarte ang lugar, basta nangangailangan ng tulong ang mga Pilipino, dahil pera naman ng bayan yan, i-release po natin, ibigay po natin ng tama at wag na po natin pagtagalin. Dahil nagkaroon na po tayo ng pattern kung paano magpatakbo ng gobyerno, yung dating administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Dahil mismo si Senadora Amy Marcos, lahat ng hilingin, paggawa, pagtulong, binibigay ng suporta ng dating Pangulong Duterte. Mismo, sinabi pa rin dyan ni Senador Bongo, pati si Senadora Risa Hontiveros, hindi pinupolitika pagdating sa paggawa at pagtulong ng pamahalaan ni dating Pangulong Duterte. Kaya ibang-iba na po. Sana rito sa ginawang expose at inilabas ni Senator Bongo na delayment ng DSWD. Sana po baguhin po at magkaroon po sana ng lesson o aral sa mga namumuno po sa atin sa DSWD. At mainam po yon, meron tayong isang senador na kumakalampag sa mga ganitong ahensya ng ating gobyerno. Kinakalampag yung mga ganitong hindi natin malaman kung paano nila ginagamit ang pera ng bayan at parang hirap na hirap i-release at itulong sa, lalo kung hindi mo kaalyado ang isang probinsya o bayan, di ba? At sana rin po, meron din po request si Kamanong, Mr. Senator Bongo. Sana po, trabahuhin din po ninyo yung natuklasan po ni Sasot Rogandos
sa ni dating Pangulong Duterte. Yung inyo pong ahensya at ang Kamara, sabi nga po ni Pangulong Duterte na pinaka-rotten at bulok at worst na konstitusyon po sa ating bansa, Mr. Senator. Sana po i-push nyo rin po na napakalaki rin po na korupsyon di umano kung si Pangulong Duterte at si Miss Sas Sasot po ang tatanungin. Nandyan din po sa inyong department na Senado ang napakalaking korupsyon po at ganun din po sa Kamara. Nagtatanong lang po si Kamanong. Sana po i-push nyo rin po bilang kayo po pinaalam nyo na po sa mga Pilipino yung mga ganitong kakuparan, delayment ng pera sa pagbibigay at nagiging parte na rin po ng isang korupsyon yan. Di po ba mga katambay? Kaya sana po i-push din ni Senator Bongo na mabago yung sistema po na nasimulan noong mga panahon pa ni Senador Ping Lacson na gumawa sila ng special rules o batas na hindi sila pwedeng i-audit ng COA. Tanging pirma lang nila ang kailangan at walang resibo na sila ay pwedeng hingan ng COA. Kaya napakalaki pong korupsyon. According po ito kay Ms. Sas at kay dating Pangulong Duterte. Sana po masama po sa inyong listahan na Senator Bongo na maayos po at malinis at mabago po ang sistema ng Senado at ng Kamara. Kayo po isang senador at kaya nyo pong gawin po yan. Di po ba mga katambay? Dahil sila po ang bumabalangkas ng ating batas, ang Kamara at Senado. Kailangan lang po i-push. May mag-push po na isang katulad ni Senador Bongo sa mga korupsyon din po. Kasi pinaka-korupsyon po kasi nilalabas po natin yung mga delayment katulad po niyan mismo po sa ahensya po na inyong ginagalawan may malaki rin pong korupsyon Mr. Senator Bongo at sa Kamara. Sana po loobin na trabahuhin din po ninyo yan. Umaasa po si Kamanong na sana po sa lalong madaling panahon isama nyo rin po ang problema sa Kamara at sa inyong ahensya sa Senado. Di po ba mga katambay? Muli po, si Katambay Manong po. Nag-iwan pong mag-tis-tis muna tayo. Tis-tis lang. Makabangon pa ang ating bayan at mabibigyan pa tayo ng makabayang leader na ibabangon ng ating bansa. Paalam. Bye-bye.